Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Chapter 841. Quickly enough, Master Gold seemed to realize that something was amiss. Sumimangot siya. Nakaramdam siya ng hindi nasisiyahan. Ano sa mundo ang sumunod sa kanila? Marahil ito ay nagkataon. Siguro nangyari na sila. Pupunta sa ganitong paraan. Panipi. Ang matandang lalaki na si Taylor ay nag-furrow ng kanyang mga browser. Sinabi ni Faye na siya. Nais na magtapon ng isang kaarawan ng kaarawan para kay Selena, ngunit mayroon siya. Naging lihim tungkol dito. Hindi rin niya binigyan sila ng isang imbitasyon. Sa katunayan, hindi man niya sinabi sa kanila ang tungkol sa petsa at lokasyon. Ipinagpalagay pa niya na iisipin ni Faye iyon. The act was meaningless, considering that the Taylor family at maraming iba pang mga aristokratikong pamilya ang dadalo. Ang kasal ni Cecilia sa halip na ang kanilang kaarawan. Ipinagpalagay niya na iyon ang dahilan kung bakit hindi sinabi ni Faye kahit sino tungkol dito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na lutuin ni Faye ang tulad ng A. Ipakita ngayon. Ang binata ay dapat na gumugol ng isang kapalaran. Ang armada ng kotse. Talagang naayos ba niya ang lahat? Alam ko, sa sandaling ito, sinampal ni Master Gold ang kanyang hita. Ito ay dapat dahil sa 7-star na hotel na naibok ng isang super tycoon. Pamilya, at si Faye at ang iba pa marahil ay sumakay lamang sa isang pagsakay mula sa ilang ibang tao upang makarating sa kanilang sariling hotel, na nangyayari na nasa paligid ng lugar na iyon, kaya't magkakasama ito. Ginagawa lang niya ito para sa kapakanan ng kanyang kawalang kabuluhan. Panipi. Walang paraan. Iyon ang mga kotse sa kasal. Paano maaaring sumang-ayon ang sinuman? Iyon. Panipi. Ang matandang lalaki na si Taylor ay sumabog ng isang mapait na ngiti. Sa palagay ko si Faye ay makatarungan. Baluktot sa paatras upang mapanatili ang kanyang dignidad. Bata. Mga tao sa mga araw na ito. Huwag pansinin sila. Kasal ni Cecilia. Ngayon, tiyak na makikilahok tayo dito. Panipi. Ang armada ng mga kotse ng gintong pamilya ay dumating sa lalong madaling panahon dumating sa pasukan ng 6 na bituin na hotel. Nang huminto sila, napagtanto nila. Ang armada ng mga kotse ni Faye ay sumakay at nakapark malapit sa pagpasok ng 7-star hotel. Hindi walang paraan. Ang mga miyembro ng Taylor at ang pamilyang ginto ay lahat natigilan sa paningin sa sandaling bumaba sila mula sa kotse. Ang 7-star na hotel ay ganap na naibok ng isang misteryo. Tycoon. Ang misteryo ba na si Tycoon Faye mismo? Ang isang pulang carpet ay hindi nabigo bago ang pagpasok sa hotel. Naglakad si Faye, ang kamay ni Selena sa kanyang, at rosas na petals. Dahan daw ang lumubog sa kanilang mga ulo. Maganda ito. Itinaas ni Selena ang kanyang baba, nagulat. Bumabagsak ang mga talulot. Mula sa pinakamataas na sahig, sumayaw na may isang tamad na simoy. Ito ay para bang umuulan ng rosas. Bigla, ang buong hotel ay nagbago sa isang screen at ang nakangiting mukha ni Selena ay lumitaw dito, ang maganda. Ekspresyon na nakuha ng isang dumadaan na drone. Hindi masama, panipi. Si Fiona, Ben, at ang iba pa ay labis na inilipat. Talagang naibok ba ni Faye ang buong hotel na ito? Saan siya kahit na kunin ang pera? Pumasok tayo. Sino ang nagmamalasakit sa kanila? I don't think that any ng iba pang mga aristokratikong pamilya o mga opisyal ng digmaan ay talagang dadalo sa kaarawan ng kaarawan at talikuran ang kasal na nangyayari sa aming panig. Panipi. Galit na galit si Cecilia kaya naputi ang kanyang mukha. Siya. Nasilyuhang paa. Hindi ito mukhang isang kaarawan ng kaarawan. Tingnan mo yan. Screen. Ipinagdiriwang nila ang kasal ni Faye at Selena. Panipi. Itinuro ni Ivan ang gusali. Sa sandaling ito, nag-buzz ang mga telepono ng lahat. Lahat sila ay kinuha ang kanilang mga telepono. Ito ay talagang isang misa. Mensahe na binabati sina Faye at Selena sa kanilang kasal. Walang paraan. Kung nakakakuha tayo ng isang teksto na tulad nito, hindi ba nangangahulugang iyon na ang buong bansa ay nakakuha ng parehong bagay? Panipi. Ang matandang lalaki na si Taylor ay ganap na stupefied, nagtataka siya kung nabulag na siya. Ang bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng pareho. Mensahe. Ito ba ay isang mensahe ng pagbati sa masa? Hindi walang paraan. Marahil ay ipinadala ito sa buong gitna. Lalawigan. Dapat ay nagtalaga sila ng isang tukoy na lalawigan. Panipi. Agad na nagprotesta si Cecilia. Kahit na iyon ang kaso, imposible kung
Hindi para sa ilang figure na may malaking impluensya. Kabanata 842. Ang lokasyon ng hotel ay kasama rin sa pagtatapos ng. Ang mensahe. Bakit si Fane ay naghahawak ng kasal ngayon kapag wala siya kahit nag-abala upang sabihin sa amin dati? Hindi ba niya sinabi na ito ay isang kaarawan? Party. Panipi. Sumimangot si Master Roy. Malapit na lang siyang umalis. Kasal ni Cecilia nang matanggap niya ang hindi inaasahang mensahe. Ano ang dapat nating gawin, Master? Kung pupunta tayo sa kasal ni Fane. Patuloy pa rin ang kasal ni Cecilia. At Cecilia at ang kanyang pamilya. Ay espesyal na inanyayahan kami. Hindi lamang si Fane ay hindi nagbigay sa amin ng isang pansinin ng maaga ngunit hawak din niya ang seremonya na ito para lamang gumawa para sa kung ano ang hindi niya nagawa. Mabuti kung hindi tayo pupunta. Panipi. Isang taong may edad na nasa tabi ni Master Roy ay iginuhit ang kanyang mga browser. Sama-sama, pag-iisip. Pagkatapos ay ipinakita niya ang tanong. Si Master Roy ay hindi masyadong nagsalita. Jeez. Hindi ba siya napili ng isa pang petsa? Bakit kailangan niya hawakan ito sa parehong araw tulad ng kasal ni Cecilia? I wouldn't even naisip na pumunta kung ito ay isang kaarawan ng kaarawan mula pa. Mas mahalaga ang kasal ni Cecilia at dahil dapat kong ibigay. Harapin ang pamilyang Taylor. Ngunit hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Ngayon, panipi, bakit hindi natin nakikita kung ang Diyosa ng digmaan ay nagpapakita doon? Una, dadalo kami sa kasal ni Fane kung ang Diyosa ng digmaan ay doon, at ipapadala lamang namin ang aming mga regalo sa kasal sa ginto. Pamilya, panipi, ang taong nasa gitnang may edad na iminungkahi sa kanyang Panginoon pagkatapos isaalang-alang ang sitwasyon. Paano kung ang mga Diyos ng digmaan ay hindi tumalikod sa alinman sa kanilang kasal? Pagkatapos ay pupunta lang kami sa kasal ni Cecilia at ibigay ang mga regalo kay Fane at sa kanyang pamilya. Magiging maayos ito hanggat kami huwag masaktan ng sinuman. Ngunit mahalagang pupunta tayo para sa alinman. Kasal na dumadalo ang Diyosa ng digmaan na inaakala na nagpapakita siya. Malamang na ang hari ng wars at ang lahat ng mga opisyal ay pupunta sa kasal na kanyang dinaluhan. Panipi. Sa wakas ay nagpa siya si Master Roy matapos na timbangin ang kanyang mga pagpipilian. Malalaman natin kung ano ang gagawin, depende sa kung paano ito gumaganap. Hindi ba ang dalawang kasalan sa parehong lugar? Maaari kaming pumunta. Una ang kasal ni Cecilia, at kung ang Diyosa ng digmaan ay pupunta para sa kasal ni Fane, hindi pa rin ito huli para sa amin na mapunta. Sasabihin lang namin na nais naming pumunta sa kanilang kasal bilang well na hindi natin kayang makaligtaan ang alinman sa kanila. Paano? Tunog ba yan? Panipi. Sa sandaling ito, iminungkahi ni Madam Roy matapos na isipin. Tungkol dito, maaari kaming sumama doon. Tumango si Robert. Lahat sila ay mabilis na nagtapos sa kanilang mga kotse at dumating sa parisukat. Ang dalawang hotel ay hindi masyadong malayo sa bawat isa. Bumaba sila mula sa kotse at pumasok muna sa parisukat. Pagkatapos lamang ay napansin ni Robert at ang iba pa na marami ng mayayamang negosyante at mga third class na aristokratikong pamilya. Narito, ang bawat isa sa kanila ay nadama na sila ay natigil sa pagitan ng isang bato at mas mahirap na lugar din. Nagtataka sila kung dapat silang pumunta sa kasal ni Fane. Nagiging popular siya kani-kanina lamang. Pagkatapos ng lahat, bukod, naibok niya ang buong hotel. Ginawa nila. Hindi alam kung hiniram niya ang pera, ngunit ang manipis. Ang kadakilaan ng kanyang trabaho ay medyo nakakatakot. Maraming tao ang dumating sa pamilyang Roy pagdating nila. Master Roy, aling kasal ang dadalo mo? Isang matandang lalaki ang nagtanong kay Robert, nakangiti. Malinaw na nais nilang malaman ang kanyang desisyon. Ang Diyosa ba ng digmaan ay gumawa ng isang hitsura? Robert asked after he thought about it. Hindi pa. Pinilipit ng matandang lalaki ang kanyang mga labi sa isang walang humpay na ngiti. Kami. Hindi rin alam kung magpapakita siya. Hindi lang tayo maaaring panatilihin. Nakatayo dito, maaari ba? Panipi. Kabanata 843. Sinasalamin ni Robert ang ekspresyon ng matanda. Tama ka. Ito ay magiging maayos na hindi magpakita kung si Fane ay makatarungan. Ipinagdiriwang ang isang kaarawan, ngunit ang maliit na brat na iyon ay kailangang pumunta lamang. Maaga at ayusin ang isang kasal sa halip. Malamang gusto niya. Upang magtapon ng isang sorpresa para kay Selena. Iyon ang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Nahihirapan siya para sa amin. Panipi. Isang tao mula sa isang pangatlong klase ng aristokratikong pamilya na nakipag-ugnay. Sino ang nagmamalasakit? Hindi man lang siya nag-abala na sabihin sa amin.
Mabuti na lang. Kahit na hindi tayo pupunta. Ang pamilyang Ginto ay nagpadala ng mga paanyaya. Matagal na ang nakalipas. Ito ay magiging kawaila hilakbot kung hindi tayo magpapakita. Sa tingin ko, dapat lang nating dumalo sa kasal ng Young Master Gold. Sa halip, panipi, binagsak ni Robert ang kanyang ulo, nakangiti. Oo, pumunta tayo sa Ginto. Kasal muna ng pamilya. Hindi ito naging madali para kay Fane. Upang mag-book ng isang hotel na kasing laki nito. Marahil ay may iba pa. Sino ang dadalo sa kanyang kasal? Panipi, sa isang flash, lahat sila ay sumang-ayon na pumunta sa 6 na bituin. Hotel. Tatay, si Fane ang nag-book ng 7-star hotel. Siya. Kasama rin ang lokasyon sa kanyang mensahe. Maraming tao ba? Piliin na hindi magpakita dito. Medyo nag-aalala ako. Kami ay nag-book na ng ilang daang talahanayan. Kung walang darating. Kami, panipi, si Kelly, nakasalukuyang nasa tuktok na palapag ng 6 na bituin. Hotel, nag-aalala ngayon. Pagkatapos ng lahat, nag-book si Fane A. 7-star hotel. Huwag alalahanin na mayroon na siyang isang up sa kanila, pinamamahalaang niya ring magpadala ng isang putok na mensahe. Mga telepono ng lahat, huwag kang mag-alala. Nagpadala kami ng wastong mga paanyaya. Ang brat na iyon ay hindi magpadala ng mga paanyaya sa katunayan, hindi niya sinabi kahit sino ang tungkol dito. Kahit nahawak niya ang kanyang kasal sa isang 7-star hotel, wala. Pupunta kung ito ay taki. Panipi. Ang Master Gold ay nagbigay ng isang wry ngiti, may kumpiyansa na nagsasalita. Tulad ng pagtatapos niya sa pagsasalita, nagbukas ang mga pintuan ng elevator. Maraming mga makabuluhang figure ang napansin. Kita nyo, narito na sila, kahit na ang pamilyang Roy ay narito. Panipi. Ang kasiyahan ay tumalon upang master ang ekspresyon ng Ginto. He immediately humakbang pasulong upang tanggapin ang mga panauhin. Sa sandaling iyon, natapos na ni Selena ang kanyang pampaganda. Siya nagpunta sa Grand Ballroom sa pinakadulo ng hotel. Ito ay isang malaki, magagandang puwang, at ito ay lubos na pinalamutian. Tila isang engkanto tale ang nabuhay. Hindi isang solong tao ang narito, mahal. Tumingin sa kabilang linya. Mukhang maraming tao ang naruroon. Panipi. Itinapon ni Selena ang kanyang tingin patungo sa tuktok na palapag ng iba pa. Gusali, nakasimangot. Alam niya na maraming ginugol si Fane. Pero tungkol dito, hindi niya alam kung hiniram niya ito. Skyler o ang Diyosa ng digmaan, ngunit hindi siya maaaring maging. Nag-abala upang magtanong. Ngayon, mas nag-aalala siya na walang darating kahit na. Matapos ang lahat ay handa na. Iyon ay, labis na nakakahiya. Hey, huwag kang mag-alala, mahal. Panipi, Fane chuckled. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagkasala. Ngunit parami ng parami ang lumitaw sa kabilang gusali bilang oras na take by. Marami sa mga commander at opisyal ay mayroon din. Wala na doon. Pagkatapos ng lahat, ang matandang lalaki na si Taylor, ang iba pa, at ang pamilyang Ginto ay mas kagalang-galang kaysa sa Fane. Bilang karagdagan, si Cecilia, Kelly, at ang iba pa ay walang saysay. Kinuha ang maraming mga larawan at ipinadala sila sa kanilang social media. Mga pangkat. Ang mga larawan ay mabilis na ipinamamahagi, at marami ng mga maimpluwensyang tao sa lalong madaling panahon alam ang tungkol sa hubbub na pagpunta doon at alam nila na si Master Roy at ang iba ay naroon, kaya sa 6 na bituin na hotel na kanilang pinuntahan. Sa wakas, sa parisukat, si Skyler na may kaunting pagnisi sa kanya. Ang mukha ay diretso para sa Hotel Fane ay nasa, marami ng mga opisyal at hari ng digmaan sa tow. Kasunod nila ay ipinakita sa screen ng 7-star hotel. Dumiretso sila sa tuktok na palapag. Meeting Fane. Si Skyler Celestino, isang 8-star na hari ng digmaan, ay talagang nagpunta para sa kasal ni Fane. Panipi. Maraming mga maimpluwensyang tao ang tumingin sa kabilang panig. Shock jolting sa pamamagitan ng kanilang mga ugat. Napili nila ang maling lugar upang maging pagkatapos ng lahat. Kabanata 844. Isang 8-star na hari ng digmaan, maraming mga opisyal, at isa pa. 2 star na hari ng digmaan lahat ay lumitaw sa screen ng ang hotel sa kabaligtaran. Ang paningin ay gumawa ng maraming ang mga negosyanteng waiver. Hey! Sino ang nakakaalam na maraming tao ang magpapakita doon? Panipi. Nagbigay ng isang awkward na ngiti si Robert. Hindi bababasa, siya ay dumating dito. Una upang bigyan ang kanyang mga regalo at ilarawan ang kanyang mga pagpapala. Dapat ito. Fine kung nagpunta siya sandali. Pagkatapos ng lahat, nagawa na niya ang isang pabor sa kanila.
Gayunpaman, mayroon ding maraming mga tao dito. Marami sa mga negosyante ang dumating upang magbayad ng kanilang nararapat na paggalang. Malinaw na maraming tao ang naisip na pumunta sa. Ang kasal ng Gold family ay una lamang dahil wala si Fane. Personal na ipinagbigay alam sa kanila ang kanyang kasal. Sila. Isasaalang-alang ang mga pangyayari bago talagang magpasya. Upang pumunta para sa kasal ni Fane sa ilang sandali. Makalipas ang ilang oras, si Master George, kasama si Sharon at ang iba pa ay nakabuka sa kasal ni Cecilia bilang. Mabuti. Gayunpaman, binayaran lamang nila ang ilang mga respeto sa iilan. Minuto bago nagsalita si Master George kay Master Gold. Ngumiti, Master Gold, bakit ang kasal ni Kelly kaya? Nangyayari sa parehong araw tulad ng kasal ni Fane. Ito ay tunay. Nagpapahirap sa ating buhay. Ngunit dahil naibigay ko na ang aking mga regalo sa iyo, dapat din akong pumunta sa kabilang panig. Ay! Hindi makaramdam ng madali kung hindi ako magpapakita doon. Panipi. Dito, tumahimik si Master George bago magpatuloy, huwag. Mag-alala kahit na. Dadalhin ko ang aking butler at ang iba pa dito. Ang kapistahan. Ngunit alam mo na ang aking anak na babae ay nasa napakahusay na termino. Kasama si Fane, kaya siya at ang ilang iba pa ay magkakaroon lamang ng kanilang pagkain doon. Panipi. Oo naman, sigurado. Si Selena ay bahagi din ng pamilyang Taylor. Pagkatapos ng lahat, kami ay isang pamilya ngayon. Pumunta at ibigay ang iyong mga regalo. Ngunit siguraduhin na bumalik ka dito para sa kabutihan. Pagkain. Panipi. Nagsalita si Master Gold, ngumisi. Naniniwala siya na sila. Pumunta lamang sa ilong sa paligid ng kaunti at gagawin nila. Bumalik ka agad. Sa lalong madaling panahon sapat na, si Master George at ang iba pa ay nagpunta sa ang Hotel Fane at ang iba pa ay nasa. Gayunpaman ang Master Ginto ay mabilis na naibigay na hindi nagsasalita bilang. Ang Diyosa ng digmaan, si Lana Zex, ay nagpakita. Gayunpaman hindi siya lumapit sa kanyang tagiliran, sa katunayan, hindi niya ginawa. Kahit naabala na bigyan sila ng anumang mga regalo o magbayad ng anumang respeto. Siya. Dumiretso lang para sa hotel ni Fane. Ang ilan sa mga aristokratikong pamilya ay orihinal na naisip. Tungkol sa pagbagsak ng kanilang mga regalo kay Fane bago pumunta sa ang panig ng pamilyang Ginto para sa piging. Sa paningin ng ang Diyosa ng digmaan ay tumalikod kay Fane, mabilis sila. Inutusan ng isa o dalawa sa kanilang mga subordinate na ibigay ang nagtatanghal sa pamilyang Ginto, habang sila, ang kanilang sarili, nanatili sa gilid ng hotel ni Fane. Parami ng parami ang mga tao na bumabalik sa panig ni Fane, at ang kapaligiran ay lumaki ng mas buhay. Maraming mga superstar ang narito bilang. Well, at nagsagawa sila ng ilang mga kanta sa entablado, umaawit. Tungkol sa kanilang mahusay na hangarin para sa masayang mag-asawa. Sa kaibahan, bagaman ang pamilya ng Ginto ay umarkila ng ilang mga bituin. Gayon din, lahat sila ay mga kilalang tao ng bilis maihahambing ang Fry. Sa mga nasa tabi ni Fane, ang pinaka nakakahiyang bahagi ay na walang naroon, maliban sa kanilang sarili, ang Taylor pamilya, at ilang iba pang mga negosyante at aristokratiko. Mga pamilya, tatay, ito, panipi. Tiningnan ni Cecilia ang kanyang ama, galit na maaari niyang spew. Dugo. Ito ay dapat na ang araw kung saan nais ni Selena mapahiya ang sarili samantalang siya ay nakatayo sa limelight. Hindi niya naisip na ang lahat ay magiging ganito. Naghanda na sila ng pagkain para sa napakaraming mga talahanayan. Kung hindi, ang isa ay dumating para sa piging sa isang habang. Ang ekspresyon ng ama ni Cecilia ay bagyo. Binaril niya ang isang sulyap. Siya, hindi namin masisisi kahit sino kahit na walang lumiliko, di ba? Aniya, orihinal na sinabi nila na magtatapon sila ng kaarawan sa petsang ito. At gayon pa man kailangan mong magkaroon ng iyong kasal sa parehong araw. Sino ang sisihin dito? Panipi, winced si Cecilia. Hindi ko naisip na ang Diyosa ng digmaan ay talagang pupunta sa kanilang panig, pati na rin si Skyler, Celestino at ilang iba pang mga big shots. Lahat ng mga negosyante, at ang mga pamilyang aristokratiko ay hindi maaasahan. Pumunta lang sila, kung saan napupunta ang Diyosa ng digmaan. Panipi. Kabanata 845. Huwag kang mag-alala, Cecilia. Magkakaroon kami ng isang paningin upang masaksihan. Mamaya, panipi. Nagpalitan ng sulyap sina Ivan at Zina bago sinabi ng dating sinabi. Cecilia, anong tanawin? Hindi ba ako ang paningin ngayon? Panipi. Si Cecilia ay nasa bingit ng luha. Halika rito. Ngumisi si Ivan at hinatak si Cecilia sa gilid.
Pagkatapos ay ibinahagi niya kung paano nalason si Fane. Talaga, kaya sinasabi mo na si Fane ay magbababa ng patay. Mamaya, ganyan lang. Panipi, agad na nakaramdam si Cecilia nang marinig niya iyon. Kahit na, napahiya niya ang sarili ngayon, magiging masaya siya minsan. Namatay si Fane. Kalimutan niya ang lahat ng kanyang mga sama ng loob at galit noon. Siyempre, sinuri ko pa siya ng ilang araw bago siya. Nagkaroon na ng ilang mga sintomas noon. Sinabi niya na mayroon siya sakit ng ulo at na siya ay nakakaramdam ng pagod. Karaniwan, siya ay hindi maganda ang pakiramdam. Tumingin sa kanya na tumatawa sa kabilang side ngayon, nakikipag-chat sa Diyosa ng digmaan. Ngunit ang lason. Gagana ang mahika nito anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang kanyang kamatayan ay papasok sa A. Bagay ng 1 o 2 minuto. Panipi, may kumpiyansa na nagsalita si Ivan, nakangiti. Nagpatuloy siya pagkatapos mag-isip. Ilang sandali, ngunit ang mga sintomas ni Fane ay uri ng kakaiba. Kahit na, ang ilang mga bahagi ng kanyang katawan ay dapat na nabubulok ng ngayon, at hindi na rin siya makatayo. Marahil ito. Dahil mayroon siyang isang malakas na katawan. Panipi, nararapat siya. Sino ang nakakaalam kung saan niya nakuha ang pera? Upang mag-book ng isang buong 7-star hotel. Napahiya lang niya ako. Sa walang katapusan. Karapat dapat siyang mamatay. Panipi. Tumingin si Cecilia sa screen sa kabaligtaran ng hotel. Paghuhukom. Mula sa kung paano siya tumatawa kasama ang Diyosa ng digmaan, siya. Marahil ay hiniram ang pera sa kanya. Isang tao lang ang gusto. Iyon ay magkakaroon ng maraming cash upang ipahiram. At hindi niya kailangang mamuhunan sa anumang mga negosyo. Kaya ang pera ay hindi lahat iyon. Mahalaga sa isang katulad niya. Panipi, marahil iyon ang kaso. Iniligtas siya ni Fane, pagkatapos ng lahat. Tila sila ay nasa mabuting termino. Hinahangaan ko talaga kung paano. Halos nakaupo siya sa kondongan niya. Panipi, si Ivan ay nasobrahan sa emosyon. Ngunit nakatagpo siya. Magtapos ngayon. Ang kanilang kasal ay magiging kanyang libing. Panipi. Aling bahagi ng kaganapan ang nagpapadala ng mga ripple sa ang buong lungsod. Nagbook lang siya ng isang solong hotel. Siya ay simple. Pinamamahalaang upang makakuha ng 100 Rolls Royces para sa kanyang armada ng kotse. Wala ito kumpara sa ipinangako nila. Panipi, malamig na sumingit si Cecilia. Nagsalita siya sa isang maasim na tono, nakikita bilang. Gaano karaming mga tao ang naruroon sa kanyang kasal? Bakit pamilyar ang taong iyon? Sa palagay ko ako. Nakita siya sa TV. Panipi, sa sandaling ito, isang matandang lalaki na may ilang iba pang mga tao sa paghatak. Nagpunta bago si Fane at ang iba pa upang bigyan ang kanyang mga pagpapala. Ang imahe ng pangkat na ito ay mabilis na nakuha at inaasahang. Ang screen ng hotel. Iyon ang boss ni Kathy Joel. Diyos ko, siya ay isang kasuklam-suklam na mayaman na negosyante. Marahil ang isa sa pinakamayaman sa ang buong bansa. Hindi ba isang tulad nito ang nasa Jean? Lungsod. Bakit siya nasa gitnang lalawigan? Panipi. Mabilis na kinilala ni Cecilia ang lalaki. Nagpalabas siya ng malakas. Bulalas. Nagkita ulit tayo, anak ko. Panipi. Tumawa ang matanda habang naglalakad siya, hinawakan ang kamay ni Fane. At nanginginig ito. Hindi ko alam kung ano ang ibibigay, kaya nagdala lang ako. Higit sa ilang mga singsing. Hindi sila masyadong mahal marahil ay nagkakahalaga. 3 bilyong bucks sa kabuuan. Panipi, Kabanata 846. Hindi ba siya ang may-ari ng Kathy Joel? Siya ay isang marumi na mayaman na negosyante sa Jean City. At ngayon narito na siya. Sa ating mapagpakumbabang lungsod, Panipi, ang isang tao sa karamihan ay mabilis na nakilala ang nakatatanda sa harap. Sa kanya, pagkatapos ng lahat, siya ay isang malaking pagbaril na madalas na lumitaw sa TV. Binabati kita. Narito si Manager Lynch. Nag-flash siya ng isang awkward. Ngumiti at pagkatapos ay inilipat ang kanyang pansin kay Selena. Ano? Isang magandang ikakasal. Bulalas niya na may isang pahiwatig ng inggit sa kanya. Tono. Sa sandaling nakita niya si Selena na may sariling mga mata, sa wakas siya. Napagtanto kung bakit si Fane ay hindi tumubo sa bahagyang sa kanyang paglalandi. Kilala si Selena sa kanyang kagandahan beauty queen of gitnang lalawigan. Bukod, ang kanyang makeup at sangkap ay tapos na. Sa pamamagitan ng isang koponan ng mga profesional na makeup artist at fashionistas, at sa isang nakamamanghang damit ng kasal sa kanya, tumingin siya kahit na mas kaakit-akit. Salamat sa lahat sa pagpunta sa aking kasal.
Matapat, medyo. Flattered. Panipi. Isang malabo ngunit mahiyain ang ngiti na nakabitin sa mukha ni Fane habang naglalagay siya ng kaunti. Napakaganda at sparkling singsing sa mga payat na daliri ni Selena. Kailangan ko bang magsuot ng maraming singsing? Tingnan, mayroon ako dito. Panipi. Ang mga pisngi ni Selena ay hinalikan na kulay rosas na parang pampaganda. Ang artist ay nagpinta ng isang kulay rosas na cotton candy blush. Haha, huwag kang mag-alala. Kailangan nating ipakita ang ating kayamanan, di ba? Panipi. Tumawa si Fane ng buong puso ngunit ang kanyang noo ay sumimangot. Ang susunod na segundo. Ang isang ito ay masyadong malaki sa iyo. Matapos ibagsak ang kanyang huling salita, itinapon niya ang singsing kay Joanne. Casual at sinabing, Nanay, ito ay para sa iyo. O aking kabutihan. Maaari ka bang maging mas maingat? Ito ay napakahalaga. Paano kung masira mo ito? Panipi. Ang puso ni Joanne ay sumakay sa pag-uugali ni Fane. Bumili si Fane ng 3 singsing para sa 300 milyon na nangangahulugang isang singsing ay halos 100 milyon. Paano itatapon lamang ito ni Fane? Kahit na ito ay isang plastic na singsing mula sa isang tindahan ng laruan. Sa kabutihang palad, nahuli niya ang singsing, kung hindi man, magiging malaking pagkawala kung nasira ito. Oh my, mangyaring maging mas maingat, gagawin mo. Halos matakot ako. Sa kamatayan. Panipi. Natakot si Fiona sa casual na paghuhugas ni Fane, na A. Si Shin ng malamig at may kintab na pawis ay lumitaw sa kanyang noo. Bagaman ibinigay ang singsing kay Joanne, pamilya sila, at ito ay magiging isang awa kung ang singsing ay nasira dahil sa ihagis. Haha, malakas ang may-ari ng Katisiya Joel. Mga negosyante at kilalang pamilya mula sa buong gitna. Dahan daw ang lumitaw ang lalawigan sa kasal ni Fane, at maraming tao ay ipinadala sa pamamagitan ng kanilang mga ulo ng mga bulwagan upang dumalo kay Fane's kasal. Sa kabaligtaran, sa loob ng 6 na bituin na hotel, isang binata mula sa pamilyang Taylor ay lumapit sa matandang master na si Taylor. At iminungkahi, Old Master Taylor, Selena ang iyong apo din, hindi ba tayo magbisita? Ngayon, ang kasal ni na Cecilia at Selena, kung dadalo lamang tayo kay Cecilia. Ngunit hindi sa kanya, hindi ito magmukhang mahusay, di ba? Panipi. Ang Old Master Taylor ay nais na pumunta mula sa isang sandali. Nakaraan. Hindi niya maiwasang sumimangot, hindi mo ba ito iniisip? Nakakahiya para sa atin na pumunta sa ganoong sitwasyon. Ay. Inihayag bago iyon baka hindi ako pumunta sa kanilang pagdiriwang, at ngayon kung pupunta ako doon, kakain ako ng aking sariling mga salita. Paano? Nakakahiya. Bukod, walang maiiwan sa Cecilia. Kasal kung aalis tayo. Panipi. Binuksan ng gitnang may edad na ang kanyang bibig, nais na mag-chime. Ngunit ikulong sa huli. Kilala niya ang matandang Master Taylor. Bueno, hindi siya gagawa ng isang bagay na magpapahiya. Kanyang sarili. Ngunit kahit na ang Diyos ng digmaan ay nasa Fanes. Kasal at ang mga mayayamang negosyante mula sa Gin City. Paano? Maaari bang tumanggi pa rin ang matandang Master na si Taylor dahil sa ang kanyang sariling imahe at reputasyon? Hindi ba siya nakakahanap ng sakit? Kanyang sarili. Guys, tingnan mo. Doon, mayroong isang helicopter. Panipi. Di nagtagal, ang isang tao sa karamihan ay nagturo ng isang helicopter. Pag-hover patungo sa direksyon ng 7-star hotel. Dahan daw ang lumapit sa platform ng pamamasyal ng hotel. Maghintay, ang helicopter ay lumilipad ng mas mababa at mas mababa, ito ay mag-crash. Sa gusali, walang helipad sa tuktok ng building. Nababaluktot si Ken Clark. Narito siya kasama si Neil Hugosa. Bigyan sina Fane at Selena ng isang regalo na nagpapanggap na palakaibigan, ngunit sa katunayan, narito sila upang masaksihan ang huling araw ni Fane sa mundo. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang paghihintay, ang kamatayan ay hindi dumating bilang inaasahan nila, sa halip, lumitaw ang helicopter. Narito siya. Nagpakita sila na ng isang malaking maliwanag ng ngiti tunay na nasisiyahan siya. Walang helipad sa gusaling ito para sa napakalaking ito. Lumilipad na makina, at ang distansya sa pagitan nito at ng ang platform ng paglalakbay ay tinatayang nasa paligid ng 100 meters. Sa oras na ito, isang tao ang tumalon at tumalon pababa mula sa helicopter. Ano ang F***? Ang taong ito ba ay nagpakamatay? Panipi. Ang karamihan ng tao ay tumingin sa paningin sa harap nila, ang ilan ay nagulat na malakas silang bumagsak. Oh, ang aking freaking kabutihan. Kamatayan sa isang tanyag na okasyon. Anong masamang kapalaran? Panipi.
Kabanata 847. Ang isa pang tao ay halos natakot sa kamatayan ng Ang. Tumalon pababa ang tao mula sa helikopter. Ang taong nagtatangkang. Ang jump ay naglalayong makarating sa platform ng pamamasyal. Iyon ay nasa tuktok ng gusali. Ang platform ay hindi maluwang, marahil maaari lamang itong magkasya sa 20 tao. Gayunpaman, pinili ng taong ito na makarating dito. Paano? Tumpak ang kanyang pagtalon. Bang! Ang tunog ay bahagyang at hindi gaanong mahalaga. Ang taong tumalon. Bumaba mula sa helicopter, squatted pagkatapos ng landing sa platform at pagkatapos ay dahan-daang tumayo. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa sulok ng lalaki. Ang taong namamahala sa paggawa ng pelikula at pag-record ay tumakbo ng paulit-ulit at tumingin sa lalaki. Bumaba ang panga niya at ang kanyang bibig ay lapad. Binuksan, sorpresa na puno ang kanyang mga mata. Joseph Smith, ang Diyos ng digmaan. Makalipas ang ilang sandali ng katahimikan na umiikot sa karamihan, isang luma. Biglang sumigaw ang tao sa tuwa at tinawag ang lalaki. Pangalan. Nagpakita si Joseph ng isang malabong ngiti at lumapit kay Faye na nakaka-relax. Hoy, Faye. Matagal na. Panipi. Tumahimik siya ng ilang segundo habang ang kanyang pansin ay nahuli ng A. Presensya sa tabi ng Faye. Ito ay si Selena. Ito ba ang ikakasal? Napakaganda niya. Tumingin si Joseph kay Selena at pinuri. Niece, nice to meet you, God of War. Naiginhawa si Selena at medyo naka-flatter. Ay isang Diyos ng. Ang digmaan ay talagang dumating sa kanyang kasal. Ito ay makatwiran para sa si Lana, ang Diyosa ng digmaan na darating. Pagkatapos ng lahat, mayroon si Faye. Naisave ang kanyang buhay at ang kanyang relasyon sa kanya ay palaging naging mabuti. Bukod, nanatili rin si Lana sa gitnang lalawigan. Ngunit, Joseph Smith, narito, sa kanyang kasal. Hindi ba siya galing ang ibang lungsod? Bakit siya nandito? Bukod dito, dumating siya sa isang pribadong helikopter. Matapos makarating si Joseph sa platform, ang helikopter may gulong at lumakad papunta sa helipad sa labas ng lungsod. Iyon ang nag-iisang helipad na malapit sa lungsod. Tama ka, matagal na. Panipi. Tumango si Faye sa kasiyahan habang pinag-aralan niya ang alagad na ito ng kanya. Pagkatapos ay marahan niyang tinapik siya sa balikat kasama niya. Kamay. Phew. Joseph, nakikita kong gwapo ka na. Panipi. Lumapit si Lana sa pangkat at tinukso si Joseph ng may ngiti sa mukha niya. Maganda ka rin, haha. Si Joseph ay ngumiti ng maliwanag bilang kapalit. Nag-isip siya sandali. Pagkatapos ay kumuha ng isang bank card mula sa kanyang bulsa. Bamantong hininga. Nasa loob ako. Si Rush at wala akong ideya kung ano ang makukuha sa iyo. Kaya, ang pera ay ang karamihan sa mga praktikal na regalo na maaari kong ihandog. Panipi. Pinalamanan niya ang bank card sa mga kamay ni Selena sa susunod. Pangalawa, Ginang Woods, binabati kita sa iyong malaking araw. Ito ay isang mapagpakumbabang regalo mula sa ilalim ng aking puso. Hindi. Karamihan, 1 bilyon lamang. At ang password ay 60, ikaw. Maaaring ay reset ito sa ibang pagkakataon. Panipi. 1 bilyon. Ang awkward na katahimikan ay biglang sumakit sa karamihan. 1 bilyon ang. Hindi gaanong. Ito ay masyadong maraming. Ang red along ito ay lampas lahat. Bagaman ang Diyos ng digmaan ay sinasabing nakatanggap ng A. Retirement bonus ng ilang daang bilyon ngunit hindi ito. Sobrang dami. Ipinakita lamang nito na si Faye ay may magandang relasyon sa Joseph Smith, ang Diyos ng digmaan. Sa kabilang panig, sa loob ng 6 na bituin na hotel sa kabuuan ng kalye, ang pinuno ng pamilyang Ginto, pati na rin ang luma. Si Master Taylor at ang natitira, ay nabulok. Sila. Naisip na may tumalon mula sa helikopter upang gumawa ang pagpapakamatay, ngunit sa huli, ito ay naging Joseph Smith. Ang Diyos ng digmaan. Kahit na ang kanyang pagpasok ay medyo kaunti. Kakaiba. Ano ang H*le? Ano ang F*6 na ito? Panipi. Malawakang pinalawak ang bibig ni Theodore na maaaring magkasya. Isang baka. Ilang beses niyang hinaplos ang kanyang mga mata, pagkatapos ay ginawa lang niya. Napagtanto na ang tao ay talagang Joseph Smith, ang Diyos ng digmaan. Ahem, Master Gold, pakinggan mo ako. Tingnan mo, si Selena din ang aking. Hindi kami nagpunta sa apo upang ibigay sa kanya ang aking pagpapala. Ngayon din ang kanyang malaking araw, bilang kanyang lolo, ako. Dapat pumunta at ibigay ang aking pagpapala. Panipi. Ang Old Master Taylor ay hindi na nagmamalasakit sa kanyang imahe at reputasyon.
Kung dadalo siya sa kasal ni Selena, gagawin niya. Makakuha ng higit na reputasyon kaysa sa kung ano ang mawawala sa kanya. Ito ay ang kanyang buhay na karangalan upang magkaroon ng isang pag-uusap sa Diyos ng digmaan, bakit siya pa rin sa kasal ni Cecilie? Sige na. Bagaman nagagalit si Master Gold at naramdaman niya ang galit. Pinukaw sa loob niya na ang kanyang mukha ay hindi maganda, kailangan niya tamp down ang kanyang pangangati at gestured sa matandang Panginoon Taylor upang umalis siya. Kabanata 848. Nang dumating ang matandang Master Taylor sa pasukan ng 7-star hotel, sa kanyang sorpresa, nakaramdam siya ng tuwa. Nagbabound sa loob niya. Dalawang Diyos ng digmaan ang dumating kay Fane. Kasal, paano dignified Fane? Gayunpaman, sa lalong madaling panahon siya furrowed at muttered sa pagkalito. Maghintay, kakaiba ito. Paano nalaman ng mga Diyos ng digmaan? Ang kasal ni Fane ay ngayon. Ito ay isang maikling paunawa, pagkatapos. Lahat kahit na ang mga text message ay lumabas sa lahat. Imposibleng sila ay dumiretso pagkatapos matanggap. Ang teksto, di ba? Natatakot ako na si Fane ay hindi ilang katulong. Commander, kung hindi man, paano darating ang mga Diyos ng digmaan? Siya, panipi. Si Ivan, sa kabilang banda, ay tumanggi na maniwala na si Fane ay ang ilang uri ng King of War o ilang iba pang malaking pagbaril. Siya, tumawa ng sarkastiko at sinabi, Lolo Taylor. Tiyak na kung ano man ang Diyos ng digmaan ay dumating dito hindi para kay Fane. Ngunit para kay Lana. Lolo, isipin mo ito, narinig ko na si Joseph. Single pa rin at si Lana ay kaakit-akit at may magandang katawan. Figure. Kaya, sigurado ako na narito siya para kay Lana kaysa sa Fane. Panipi. Si Theodore, sa tabi nila, ay agad na nag-chimed, Ivans. Ang pagtatasa ay may isang punto. Fane, kahit na siya ay isang sundalo para sa 5 taon at naisave sila na dati, marahil si Joseph ay hindi. Kahit na alam ang pagkakaroon ni Fane. Kaya, paano siya makakapunta rito? Para kay Fane. Sa palagay ko ginamit niya ang kasal ni Fane bilang isang dahilan upang kilalanin si Lana. Bukod, kung saan ang Joseph ay nananatili ay hindi malayo. Gitnang lalawigan. Panipi. Pinutok ni Ivan ang kanyang ulo kay Echo. Tama si tatay. At baka ipinagbigay alam sa kanya ni Lana ang tungkol sa kasal, kaya't kung bakit. Panipi. Ang Old Master Taylor, gayunpaman, umiling-iling. Hindi mo ba nakita? Si Joseph ay kumukuha ng isang bank card at ibinigay ito kay Selena. At sa palagay ko dapat mayroong maraming pera sa loob nito, kung hindi man. Hindi na kailangang magbigay ng isang bank card partikular. Panipi. Na hindi ko alam. Halos 10 milyon o 1 hanggang 2. 2 milyon, hulaan ko. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang Diyos ng digmaan, siya. Hindi maaaring masyadong kuripot sa kanyang regalo, di ba? Panipi. Nagkomento si Ivan matapos mabigyan ng ilang mga saloobin ang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapadala ng 100,000 halaga ng mga regalo ay hindi bihira sa ilang mga marumi na negosyante. Ilan? Ang mga kilalang pamilya ay magbibigay pa. At para sa isang tao na may mataas na katayuan tulad ng Diyos ng digmaan, ito ay tinatayang hindi bababa sa 100,000. Ang pamilyang Taylor ay pumasok sa elevator at dumating sa rooftop. Nang lumabas sila ng elevator, ang matandang master na si Taylor ay walang iba kundi puno ng mga ngiti at mga wrinkle sa mga sulok ng kanyang mata. Ang dekorasyon dito ay malinaw na mas mahusay kaysa sa Cecilia's, at ang lugar ay hindi bababa sa 2 beses na maluwang. Ang mga awit na inuupahan ni Fane ay hindi ng B-list kundi A-list at kahit na sa kabila, ang pangkalahatang katayuan at kapaligiran ay ganoon. Iba't ibang kumpara sa Cecilia's, kaya matandang Master Taylor. Naturally nadama na mas masaya dito. Hoy, Old Master Taylor, bakit ka huli? Naghahanap ako. Para sa iyo ngayon lang, at nagtaka ako kung bakit hindi ka narito. Gayunpaman, panipi, isang marshal ang lumapit sa Taylors na may malawak na pagngiti sa kanya. Mukha nang makita niya sila. Ang Old Master Taylor Zeus Taylor na pilitan na awkwardly at ipinaliwanag, pareho ng aking kaibig-ibig na mga apo ay nagkakaroon. Ang kanilang malaking araw ngayon. Si Cecilia ay ang aking apo din. Hindi ito magiging mahusay kung hindi ako lumipas at ibigay sa kanya ang aking pagpapala. Di ba? Pumunta ako doon at nanatili doon sandali bago ako sumugod, ayos lang. Panipi. Si Zeus, pagkatapos ng pagtatapos na sabihin ang kanyang huling pangungusap, ay dumating sa nakatulig si Selena at binigyan siya ng regalo.
Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, pagkatapos magbigay ng isang archaic jade ng pamilyang Taylor kay Selena, hindi siya tumigil doon. Selena, walang trabaho ka na ngayon. At ako, plano na hayaan kang bumalik. Upang makatulong sa kumpanya ni Taylor. Plano kong magbukas ng isa pa. Bagong kumpanya at hayaan kang maging namamahala dito. Panipi. Lolo, si Selena ay inilipat sa kanyang mga salita. Parang matandang lalaki. Hindi talaga siya hinamak ni Taylor, at nasa kanya pa rin siya. Puso. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kakayahan sa pamamahala ng negosyo ay talagang 10 beses na mas malakas kaysa kay Ivan. Nakatakda na ngayon. At hindi mo maaaring tanggihan ang oras na ito. Panahon na tayo. Hayaan ang mga bygones na maging bygones, tama. Ikaw pa rin ang paborito ko. Apo, Panipi. Mahigpit na hinawakan ni Old Master Taylor ang kanyang kamay at sinabi kasama. Napakalawak na damdamin, ang mga oras ng pagdurusa ay lumipas. Selena. Panipi, Lolo, ngayon ang aking malaking araw, dapat itong maging ngiti. At pagtawa, huwag nating pag-usapan ang mga ito. Panipi. Napangiti si Fane. Sa kanyang puso, alam niya ng mabuti na ang pagbabago sa saloobin ni Old Master Taylor kay Selena ay walang iba kundi dahil sa katanyagan at reputasyon. Kabanata 849. Ngayon na ang may-ari ng Katisiya Jewel ay narito sa Fanes kasal, kasama ang pagdating ni na Joseph at Lana, ang dalawang Diyos ng digmaan, ang ganitong uri ng paningin ay ganap na bihirang. Isipin ang katanyagan at reputasyon na dadalhin nila. Ang pamilyang Taylor sa hinaharap, kung ipinahayag ng Taylors ang pagtatatag ng isang bagong kumpanya at ang taong namamahala. Si Selena, ang kumpanyang ito ay tiyak na magkakaroon ng maliwanag. Hinaharap, narito ang pamilyang Drake. Isang lalaki mula sa eksena ang naganap ng malakas. Sa puntong ito sa oras. Hindi niya inaasahan na darating si James mula sa pamilyang Drake. Pagkatapos ng lahat, tinalo ni Fane si Timothy hindi pa nakaraan, sa makatuwid ang posibilidad ng pagpunta ni James sa kasal ni Fane ay malapit na. 0. Ngunit, ngayon na dumalo sina James, Tanya, at iba pang mga Drakes. Ang kasal niya, lahat sila ay nakasuot ng maaraw at kaibig-ibig. Ngumiti sa kanilang mga mukha. Sa katotohanan, mas maaga kaninang umaga, nag-aalangan si James kung dadalo sa kasal. Pagkatapos ng lahat, binugbog si Fane. Si Timoteo, kung gayon, kung siya ay dumating, magiging walang kabuluhan at kahihiyan sa kanya. Hindi siya maganda ang pakiramdam tungkol doon. Gayunpaman, sa parehong oras, pinag-isipan niya kung ang sinumang Diyos ng digmaan ay dadalo sa kasal ni Fane. Sa kaarawan, partido sa huling oras sa tirahan ni Taylor, na itatag niya ang ilang mga social network sa Diyos ng digmaan at ilang mga hari ng digmaan. At iniwan sila ng kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnay. Ito ay isang malaking pakinabang para sa kanya din. Kaya kung hindi siya lumapit at binigyan si Fane ng kanyang pagpapala, hindi ba ito patunayan na siya ay maliit at nais na gupitin ng mga kurbatang may Fane? Pagkatapos mag-isip ng husto tungkol dito sa loob ng mahabang panahon, sa wakas siya nagpa siya na magpadala ng isang tao upang dumalo muna sa kasal, sa scout sa paligid. Pagkatapos lamang niyang malaman na nandoon si Lana, siya agad na naghanda at dinala ang iba pang mga Drakes dito. Sa kanyang sorpresa, hindi lamang siya pinamamahalaang makilala si Lana sa oras na ito. Ngunit din ang tao sa tabi ni Lana si Joseph Smith, isa pang Diyos ng digmaan. Sa loob niya, nasasabik siya sa pagkabigla, pareho. Paniking ng oras, hindi niya nakita ang darating na iyon, na si Joseph. Nandito si Smith, narito ba siya para sa kasal ni Fane? Ito ang aking karangalan na makilala ka, G. Smith, ang Diyos ng digmaan. Humakbang si James at agad na binigyan si Joseph A. Palmfist sulot, nabigla siya sa mga talampakan ng kanyang. Ang mga sapatos na ang kanyang maliit na puso ay halos hindi huminahon. Mahusay na makilala ka, Ginoo. Ang iba pang mga Drakes ay nagulat at dahan-dahan ng matagpuan nila. Ang kanilang mga pandama, mabilis silang yumuko at binati si Joseph. Oh, hindi kailangang formal. Chill. Narito ako ngayon sa dumalo sa kasal ni Brother Fane at upang matugunan ang kanyang kaibig-ibig na asawa. Kaya, hayaan lamang ng lahat na maluwag at magkaroon ng toneladang inumin at mabuti. Pagkain mamaya. Panipi. Joseph chortled aka-tedly. Kapag alam ng mga tao sa gitnang lalawigan na ang isa pang Diyos ng ang digmaan ay dumating sa kasal ni Fane, maraming tao na hindi may kaugnayan ba sa pamilyang Taylor ay nagmamadali din over upang magpadala ng mga regalo at pagpapala. Lumalaki ang karamihan. Mas malaki at mas malaki.
Ngayon, ang lugar ay buhay na buhay at maligaya. Sa kabilang panig, sa tuktok ng 6 na bituin na hotel sa kabuuan ng street, Cecilia smoldered na may sama ng loob na mga kulay. Pinatuyo mula sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay naayos sa rooftop ng ang iba pang hotel, at half mapait, James Drake, iyon. Jerk. Siya ay napakawalang kahihiyan, hindi ba? Bagaman si Timoteo ay lamang ang nasugatan, si Fane pa rin ang nagpalo sa kanya. Paano ito malilimutan ni James ng napakabilis? Paano siya magiging doon at hindi narito? Panipi. Ang pinuno ng pamilyang ginto ay naninigarilyo ng isang sigarilyo sa side. Ang kanyang mukha ay naging hindi kasiya siya din. Marami na siyang ginugol. Oras at lakas upang maghanda ng tulad ng isang kahanga-hangang kasal para sa anak niya. Hindi niya maisip na walang dumating sa kasal ni Cecilia. Kahit na ang mga dumating, nanatili lamang sandali, iniwan ang kanilang mga regalo, at pagkatapos ay nagpunta sa kasal ni Fane. Ang ilan sa ipinadala nila ang kanilang mga tao upang bigyan ng mga regalo at wala. Sa kanila ay nanatili. Lahat ay nagpunta upang makita ang pagmamadali. At naganap ang bustle sa kasal ni Fane. Siya ay nai-render. Walang pagsasalita sa pinangyarihan. Ito ay isang kabuoang kahihiyan sa pamilyang ginto. Sa huli, hindi magawa ng pinuno ng pamilyang ginto. Anumang bagay ngunit bamaantong hininga. Kabanata 850. Ang higit na pag-iisip ni Kelly na ginto tungkol dito, mas maraming galit. Baha ang kanyang mga ugat. Binaril niya si Cecilia ng isang nakamamatay na glare at Bart. Cecilia, puno ba ng damo ang utak mo o ano? Bakit ka? Kailangang magkaroon ng kasal sa parehong araw tulad ng Selena. Kung tayo ay 2 araw bago o mas bago, hindi ito magiging kakilakilabot. Ngayon, tingnan, maaari ko talagang marinig ang isang drop ng pin. Panipi. Si Cecilia ay nakatali sa dila, sa parehong oras, nasusunog siya. May galit, hindi niya inaasahan na maihatid ni Kelly ang lahat ng sisihin. Sa kanya, ibinalik niya ang sulyap kay Kelly, isang labis na galit, at nagsimulang magreklamo, Kelly Gold, paano mo ako masisisi? Ito, bahagi ka rin nito, naaalala mo ba? Ikaw ay may pananagutan din ito. Kapag nabanggit ko ang aking plano sa iyo, sumang-ayon ka rito. Bakit hindi mo ito tutol noon? Panipi. Sige, itigil ang pagtatalo. Ang pinuno ng pamilyang ginto ay humakbang pasulong at tumigil. Ang away. Nakaramdam siya ng isang flash ng pangangati sa kanilang argumento. Ngayon ang iyong araw ng kasal, kung magtaltalan ka, magiging kahit na mas katulad ng isang biro. Nais mo bang maging ganyan? Panipi. Ha? Tingnan mo? Tumingin doon. Bakit may isa pang helicopter? Darating. Panipi. Agad na napansin ni Cecilia ang isang bagay na kakaiba at itinuro sa direksyon. Oo, tama ka. May isa pang helicopter. Huwag mong sabihin sa akin. Narito para sa kasal ni Fane. Panipi. Natigilan si Kelly sa view, pagkatapos ay nagkomento siya sa A. Mapait na ngiti sa kanyang mukha. Paano ito posible? Imposibleng. Panipi. Sinabi ng pinuno ng pamilyang ginto. Gayunpaman, lahat sila ay tumahimik sa susunod na sandali kung kailan nalaman nila na ang helicopter ay patungo sa nangunguna sa 7-star hotel. Nag-hover ito sa itaas ng gusali. At pagkatapos ay ibinaba upang lumapit sa pamamasyal platform. Ay, Diyos mio. Isa pang helicopter, isa pa. Panipi. Mabilis na nakipag-ugnay ang manager ng hotel sa kanyang boss para sa kanya ng mabilis. Pagkatapos ng lahat, ang 2 Diyos ng digmaan ay mayroon na. Dito. Ngayon, ang eksenang ito ay tiyak na sapat upang magkalog. Gitnang lalawigan. Nakatayo siya sa labas ng hotel at itinaas ang ulo niya. Tumingin sa malaking screen na nakabitin sa dingding ng gusali. Bang! Di nagtagal, ang isa pang lalaki ay tumalon mula sa helicopter, kung saan ang distansya sa pagitan ng platform at ang malaking flying machine ay tinatayang 1 hanggang 200 metro. Lumapag siya. Patuloy sa platform. Ang lalaki na nakayuko pagkatapos ng paglapag sa platform dahan-daang tumayo. Kinuha ng kamera ang malinaw ang mukha ng tao. Ang taong ito, na nagdulot ng isa pang kaguluhan, ay talagang si Fernando Campbell, isa pang Diyos ng digmaan. O Diyos ko, malabo na ako. Ito ay Fernando Campbell. Panipi. Ang manager ng hotel ay sumigaw sa isang direksyon, boss. Halika, mabilis na pumunta dito. Mula ngayon, ang aming hotel ay talagang magiging sikat. Ang isa pang Diyos ng digmaan ay dumating. She asterisk T. Hindi ko talaga inaasahan iyon. Sino ang impyerno? Bakit?
Sa mundo ang mga Diyos ng digmaan dito para sa kanya. Panipi. Sige, mabuti. 3 Diyos ng digmaan ang narito. Dapat nating bigyan sila ng isang malaking diskwento para sa hotel at piging. Sa katunayan, ginagawa nila sa amin ang isang mas malaking pabor sa pamamagitan ng pagiging narito. Kami ngayon. Magkaroon ng isang slogan para sa aming susunod na ad para sa hotel. Isipin mo lang, mga Diyos ng digmaan sa 7, hindi ba ito tunog? Mahusay. Sa mga ad na tulad nito, magiging ang aming hotel. Bimang sa walang oras. Panipi. Ang may-ari ng hotel ay nag-exclaim ng excitedly, ang boses niya ay nanginginig. Fernando Campbell, ang Diyos ng digmaan. Kapag si James at ang iba pa ay sa wakas ay nakarehistro. Ang kanilang talino ang katotohanan na si Fernando ay narito. Pinakawalan nila A. Mahabang hininga na may isang pahiwatig ng pagkabigla at sorpresa. Fernando. Si Campbell ay isa pang makapangyarihang Diyos ng digmaan, at ang kanyang labanan. Ang katapangan ay tiyak na maaaring isaalang-alang bilang una o pangalawa. Kabilang sa 9 na Diyos ng digmaan. Walang inaasahan na makita ang gayong kamangha-manghang figure dito. Sa kasal ni Fane. Ang kasiyahan kung makilala ka, mahal na Diyos ng digmaan. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.